Isa na namang nakapangingilabot na kwento mula sa mga pahina ng Aklat ng Lagim ni Kabano na pinamagatang Kilkig sa Boracay! Mga kwento ng lagim ni Kabanong. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat ng mga tagapakinig ng Aklat ng Lagim ni Kabanong. At ganun din sa inyo, Kabanong. Bago ko simulan ang kwento kong ito, ay nais ko munang ipakilala ang sarili ko. Ako po pala si Justin Jake, pero tawagin na lang po akong Justin. 25 taong gulang sa kasalukuyan. Nakatira ako dito sa Aklan. Ang kwentong aking ibabahagi sa inyo ay kwento ng aking matalik na kaibigang si Arthur. Sabay kaming lumaki dito sa maliit na baryo ng Aklan at sabay din kaming nangarap na makapagtrabaho sa Boracay bilang isang scout ranger o tourist guide ng mga taong nagbabakasyon sa Boracay. Taong 2018 nang mangyari ito sa matalik kong kaibigan. Habang abala ako sa pagpapaliwanag kung ano ang gagawin at saan pupunta ang turistang inililibot ko sa Boracay, ay abala din si Arthur sa pag-aasikaso sa mga gamit na naiwan ng turistang inilibot niya sa Boracay. Kinahapunan, pagka-uwi ko sa bahay, ay kaagad na akong pumasok sa kwarto namin ni Arthur at ng iba pa naming mga katrabaho. Naabutan ko itong nakahiga habang nagbabasa ng dyaryo, kaya tinanong ko ito kung kumain na ba siya. Sumagot naman ito sa akin na wala siyang ganang kumain mula pa kaninang umaga. Kaya nagsabi akong ipagluluto ko ito ng ulam na may sabaw para makasabay na itong kumain sa amin ni na Mark at Joel. Ngumiti lang ito at tumango habang abala sa pagbabasa ng dyaryo. Nang matapos na ako makapagluto, ay tinawag ko na ito upang sabay na kaming kumain. Ilang sandali pa ay narinig ko na itong lumabas ng kwarto at lumapit na sa hapagkainan. Nang mag-umpisa na itong kumain, nakakailang subo pa lang ito ng kanin ay kaagad na itong napatakbo sa lababo. At doon ay sumuka siya ng sumuka. Kaya tinanong ko ito kung anong nangyari dito at kung ayos lang ba siya. Sasagot na sana ito nang bigla na lang itong nawalan ng malay. Kaya tinawag kong iba pa naming mga kasamang kumakain ng mga sandaling yun. Agad naman silang nagmadaling tumayo at pinagtulungan naming buhatin si Arthur upang isakay sa sasakyan na pagmamay-ari ng isa sa mga kasama kong nagre-renta lang din doon para itakbo na namin si Arthur sa ospital dahil baka kung ano na ang nangyayari dito. Habang isinasakay na namin si Arthur, ay may napansin akong matandang babae na nakatayo sa gilid ng kalsada habang matalim na nakamasid ito sa amin. Nagtataka man ako ay hindi ko na lamang ito pinansin sapagkat natataranta na kaming dalhin sa ospital si Arthur. Nang makarating na kami sa ospital, ay kaagad na inasikaso ang kaibigan ko ng doktor at mga nurse. At pagkatapos ay nilagyan na siya ng suwero upang bumalik ang kanyang lakas sapagkat wala naman makitang sakit ang doktor. Habang binabantayan ko ang kaibigan ko, ay tinawagan ko ang mga magulang nito sa Aklan upang ipaalam sa mga ito ang nangyari sa anak nila. Nag-aalala namang tumugon ang nanay nito na pupunta raw ito sa Boracay upang makita ang anak niya. Nang matapos na kami mag-usap, ay agad ko nang pinatay ang cellphone. Tamang-tama namang nagising si Arthur. Pre, kumusta ka? Kumusta nang pakiramdam mo? Ayos ka na ba? Nahihilo pa rin ako, pre. Pero medyo maayos na ako. Ano ba kasing nangyari sa'yo? Bigla ka nalang nagsusuka at nawalan ng malay kanina. Hindi ko rin alam eh. Ang natatandaan ko lang, kaninang umaga bago ako pumasok sa bahay, masama na talaga pakiramdam ko kaya ipinahinga ko na lang ito. Ganun ba? Baka napagod ka lang masyado. Anong oras na kasi umalis yung kliyente mo kagabi? Mukhang sabik na sabik sa bakasyon. Halos ayaw ka ng pagpahingahin kakalibot sa isla. Baka nga. Teka, ano bang sabi ng doktor? Makakalabas na ba ako? Ayun, ang sabi ng doktor wala naman daw silang nakitang sakit sa'yo.
lahat ng result mo ay normal. Nagpaalam ako dito saglit at pinuntahan ko ang doktor para itanong kung makakalabas na ba si Arthur ng araw na yon. Pagkatapos namin mag-usap ng doktor, ay kaagad na akong bumalik sa higaan ng kaibigan ko. Habang naglalakad ako dito papalapit, ay may napansin akong matandang babae na naman na nasa gilid ng higaan nito na nakatayo. Parang may ibinubulong ito sa kaibigan ko at iniihip yun sa hangin. Dahil sa nakita ko itong bumubuka-buka ang bibig, hindi masyadong makita ang itsura nito. Nakaitim ito na bestida at nakatalokbong ng kulay itim na tela ang mukha nito. Hindi ito namamalayan ni Arthur sapagkat nakikita kong mahimbing ang tulog nito. Kaya lalapitan ko sana yung matanda at tatanungin kung anong ginagawa niya nang bigla akong tawagin ng doktor na pinagtanungan ko kanina. Nilingon ko naman ito. May pinapirmahan lang ito saglit para sa confirmation na lalabas na ng ospital ang kaibigan ko. Pinirmahan ko naman ito at nagpasalamat sa doktor. Pagbalik ko ng tingin sa kaibigan ko ay wala na ang matanda. Kaya nilapitan ko kagad si Arthur at nagpalingalinga. Hinanap ko yung matanda. At sa pagkakaalala ko, ito rin yung matandang nakita ko kanina bago kami umalis sa bahay. Ilang sandali pa ay nagising na si Arthur at lumabas na kami ng ospital. Ilang araw din itong hindi nakapagtrabaho dahil sa nangihina pa rin ito at sumusuka. Hindi naman nagtagal ay dumating na rin ang ina nito. Kaya ito na ang nag-asikaso sa kaibigan ko. Napapansin kong sa araw ay mahina ang kaibigan ko. Pero pagdating ng alas 6 ng gabi ay malakas pa ito sa kalabaw. Kaya nagtataka na kami ng ina nitong si Tita Amalia. Dahil sa laking probinsya naman kami, naniniwala kami sa mga albularyo. Kaya na magsuwestyo ang isa kong katrabaho na ipaalbularyo namin si Arthur ay sinunod namin ito. Dahil sa parang iba na ang nangyayari kay Arthur, kaagad naman pumayag rin si Tita Amalia na ipaalbularyo namin ito at dinala namin si Arthur sa kakilala naming albularyo sa lugar na yon. Nang nandun na kami at ginagamot na si Arthur, ay nagsabi ang albularyo kay Tita Amalia, Ay, delikado ito. Isang kilkig ang gustong hawaan ka, iho. At kung hindi mo ito makakayanan, ay maaari kang mamatay. At mukhang natitipuhan ka ng aswang ngayon. Napatanong naman ako dito kung ano ang kilkig dahil sa ngayon ko lang yun narinig. Ang kilkig ay isang uri ng aswang na tanging sa hangin lang nito ipinadadaan kapag natitipuhan ka nito at kapag gusto nitong hawaan ka. At kung gusto naman nitong patayin ka, ay ibubulong lang nito sa hangin at ipatatama yun sa'yo. Kapag naman natamaan ka na nito, ay agad-agad na magkakasakit ka hanggang sa hindi mo namamalayan na hinahawaan ka na pala nito. At kung hindi mo ito kakayanin, ay ikamamatay mo ito hanggang sa ikaw na mismo ang maging pagkain nila. Kinilabutan ako sa sinabi ng albularyo sapagkat hindi ko lubos akalain na may ganung uri pala ng aswang. Tatang, ano po ang pwedeng pangontra para hindi ka matipuhan ng kilkig o hindi ka matamaan ng kanilang ginagawang bulong sa hangin? Dapat ay palagi kang may baon na bawang, luya at asin dahil iyon ang mga pangontra sa anumang uri ng aswang. Nababahuan ng mga ito sa bawang at luya at naiirita naman sila sa asin sapagkat nangangati ang balat ng mga ito. Kaya kayo, ugaliin niyong palaging magdala ng kahit na anong pangontra laban sa mga aswang sapagkat hindi niyo alam na yung taong nakakasalubong niyo ay isa na palang uri ng aswang. Tinandaan ko ang mga sinabi ng albularyo bago kami umuwi. Ayon pa dito, ay wag na wag itatawid sa dagat ang pasyente sapagkat kapag ginawa yon, ay maaari itong mapahamak dahil sa hindi pa ito magaling at yung kilkig na gustong hawaan ito ay naririyan lang sa paligid at nag-aabang lang ng pagkakataon. Nung makauwi na kami, ay nakatulog naman ng maayos si Arthur.
Hanggang sa isang gabi, kasarapan na ng tulog namin ng mga oras na yon, nang bigla kong gisingin ni Tita Amalia dahil sa sobrang taas ng lagnat ni Arthur at nangangatog na ang katawan nito. Pinitay ko naman lahat ng electric fan dahil sa pagkakala kong baka sa hangin lang yon kaya nilalamig ito. Pinainom ito ng gamot ni Tita Amalia at ako naman ay nagtungo sa kusina upang kumuha ng bawang at luya katulad ng payo sa amin ng albularyo. Hanggat hindi pa tapos ang gamutan natin at sa tuwing makakaramdam kayo ng kakaiba sa paligid, ay agad na kayong kumuha ng bawang at luya at ilagay ang bawang sa bintana. At ang luya naman ay sa bulsa ng pasyente upang hindi ito malapitan o magalaw man ng kilikik. Saktong pagpanhiko sa kwarto, ay may biglang kalabog akong narinig sa may bintana ng kwarto namin. Kaya napatakbo akong nagtungo dito. Pagkapasok ko, ay may narinig akong huni ng aswang at mga pagaspas ng pakpak na nagmumula sa labas ng bintana. Nagsimula na rin ako makaamoy ng mabaho at kakaiba sa paligid. Naging maalinsangan na ang hangin. Nakaramdam ako ng takot at kaba nang marinig ko ang huni ng aswang. Kaagad na kinuha ni Tita Amalia ang luya na hawak ko at inilagay yon sa bulsa ng anak niya. Halos paikot-ikot lang ang aswang nang marinig ko yon at halatang nanggigigil na ito sa galit. Nawarang gusto na nitong makuha si Arthur. Dahil sa kuryosidad ko, ay palihim kong sinilip ang aswang sa may butas ng bintana habang nakatago ko sa gilid. Nang masipat ko na ito, ay nanlaki ang aking mga mata sapagkat kitang-kita ng dalawa kong mga mata ang isang malaking ibon na ang pakpak nito ay anyong paniki at ang mukha nito ay hindi mo maintindihan kung isa ba itong paniki o tao. Kakaiba ang wangis nito. Naglalaway itong pabalik-balik ng lipad sa may bintana. Nang mapansin ko itong malapit na sa pwesto ko, ay kaagad ko itong tinapunan ng napakaraming asin. Kaya mas lalo pang lumakas ang huni ng aswang habang lumilipad na ito papalayo. Nang makalayo na at mawala na ang aswang, ay saka pa lamang huminto ang pangangatog ng katawan ni Arthur at nakatulog na ito ng mahimbing. Kinabukasan ay nagpasya si Tita Amalia na iuwi muna sa akla ng anak niya. Tita, di ba ang sabi ng albularyo, huwag mo nang itawid ng dagat si Arthur habang ginagamot pa ito at hindi pa gumagaling? Sabi ko kay Tita habang nag-iimpake ito ng mga gamit ni Arthur. Kaagad naman itong nagwika na mas gagaling ang sakit ng anak niya kapag nasa akla na sila, sapagkat madami ang albularyong mas magaling pa sa pinuntahan namin at matutulungan silang gumaling kaagad ito. Hindi ko na napigilan pang ibiyahe ni Tita Amalia ang kaibigan ko, sapagkat sinabi nitong mas alam niya kung ano ang makabubuti sa anak niya. Habang hinahatid ko na sila sa pier, ay hindi ko maiwasang malungkot para sa kaibigan ko. Dahil kahit ilang araw pa lang itong may sakit, ay sobrang laki na ang ibinagsak ng katawan nito. Pre, paggaling ka agad ha. Hihintayin kita dito sa trabaho. Bumalik ka kaagad ha. Oo pre, mag-iingat ka rin dito palagi. Hayaan mo, magkikita pa tayo. Nakangiting tinapi ko ito sa balikat. Habang punas-punas ko ang mga luwang hindi ko mapigilan. Pakiramdam ko na mga oras na yon ay tila hindi na babalik pa ang kaibigan ko. Ngumiti akong kumakaway habang papalayo na ang sinasakyan nito. Ito pa lamang ang unang beses na nagkalayo kami. Dahil mula pa noong bata pa kami ay para kaming kambal na hindi mapaghiwalay. Ilang araw pa ang lumipas ay patuloy pa rin akong nakikibalita sa kanya kung ano na ang nangyari. Hanggang sa isang umaga, kagigising ko lang ng mga sandaling yun, nagtimpla ako ng kape. Uupo na sana ako sa may veranda ng bahay nang sa di kalayuan ay natanong ko si Arthur. Kaya sobra akong natuwa at kumaway pa ako dito. Nakangiting kumaway din ito sa akin, kaya nagmamadali na akong lumabas ng bahay. Nang makalabas na ako, ay walang Arthur akong nakita, maski anino nito. Kaya nagtataka ako at hinanap ko ito.
Hanggang sa biglang tumunog ang cellphone sa bulsa ko. Kinuha ko yun at sinagot. Nang sagutin ko na ito, ay nagsalita na ang nasa kabilang linya. Bigla na lang nag-uunahang pumatak ang luha sa aking mga mata. Umiiyak ang ina ni Arthur habang kausap ko ito. Justin, huwag ka sanang mabibigla. Patay na si Arthur. Patay na ang kaibigan mo. Halos panawan ako ng ulirat ng mga sandaling yon dahil sa mga narinig ko. Ayon pa dito, ay makalipas lang ng 3 araw mula nang maitawid niya ito sa dagat, ay namatay na si Arthur. At nung ipinasuri nila sa doktor, ay walang nakitang kahit anumang sakit at lumalabas na isang bangungot ang ikinamatay ng kaibigan ko. Hindi rin nila ito ipinatingin sa sinasabi nilang albularyo. Para akong nawalan ng kapatid ng mga sandaling yun. Dahil kung sana ay nakinig na lang kami sa albularyo at pinilit kong wag nang itawid ang kaibigan ko sa dagat, ay buhay pa sana ito hanggang ngayon. Kaya mga kasangga, gawing aral sana natin na minsan ay maniwala tayo sa mga taong concern lang sa atin, lalo na sa kalusugan natin, upang hindi tayo mapahamak sa huli. Lalo na kung kakaiba ang sakit at hindi maipaliwanag ng mga doktor. Minsan ay maniwala rin tayo sa sinasabi ng mga albularyo. At syempre, samahan natin ito ng matinding panalangin. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento, Kabanong. Maraming salamat po. Gumagalang, Justin.